Ang gusto kong share ngayon yung implementation of client SOPs, no? Walang palakasan, walang bypass. No? Dito pa rin sa Ed Santos, talaga munting kalaman. Pasensya na kayo, nag-exercise ako ba? Session. No? Sa ating trabaho bilang mga security guard, hindi pwede papot-papot. Walang palakasan. Dapat ang basihan ng ating trabaho, no? Lalo na sa mga entrance, exit, no? Yung pagpapalabas, pagpapasok ng isang empleyado o mga visitors. Ang pinaka-importanting bagay, no? At may prinsipyo dyan. May tinatawag na Duralex sa Duralex and Lex. No? Ang batas ay batas, ang SOP ay SOP. No? Hindi pwedeng isipin na dahil kilala mo yung tao, empleyado, simbahan, nakaiwan ng ID, papapasukin mo na, o kaya kaibigan mo siya, kakilala mo. Kahit pag ulit mo siya nakikita, no? Hindi yan accepted. O mga visitor na lagi mo na nakikita. Dapat ang SOP ay ginagawa para proteksyonan yung ating kliyente, yung ating AOR, hindi para sa personal na compliments, no? O convenience. Kasi magkakaroon ng problema, no? Kapag sinabi may palakasan system. Yan ang nagiging problema ng iba. Yung isang guardia, strict, no? Yung isa, maluwag. Dapat ang guard ay may quit na sumusunod sa mga company house rules and regulation. Sabi nga, no ID, no entry. Kahit sino yan. Kung naiwan, nagka sa visitor. Tandaan natin na kapag ang isang guardia nagbibigay ng special treatment, nagiging problema yan ng iba niyang kasamahan. Sige na, kilala naman, papasukin. Papasukin mo pero, padagok mo siya sa flag sheet. Then, bigyan mo siya ng visitor's ID. May talagang magagalit na empleyado. Kasi hindi naman nila naintindihan yung trabaho natin. Sabihin nila, napaka-strict ng isang guard, yung isa hindi. Bakit si guard na gano'n? Hindi na ako hinahanapan ng ID pag nalilimutan ko. Very accommodating siya. Pero siya, napaka-equip mo. Nabiblame yung guardia dahil sa pagkakamali nito. Nakakaroon kasi ng conflict o yung realization kapag magkaiba yung standard ng security. No? Yung isang maluwag, yung isang maigpit. Bakit delikado yung pagbebend ng SOP, no? O yung house rules, regulation ng clients? No? Security risk po yan. Kapag may pumasok na walang ID, halimbawa, hindi mo itinala, no? Hindi mo alam kung siya ba talagang empleyado o kaya intruder. Yan po yung nagiging weak point sa mga access control. Tandaan natin sa security, isang maliit po na kaso ng paglabag. Yan po nagiging malaking kainaan sa security. Maging kapag yan po nagiging kultura ng mga tinatawag na kalusot. Pag yung guardia ang mahigpit, yung isang maluwag. Kapag may mga nauna na pinapasok, ang bawa, walang ID, tapos ang palit ng guardia, sige tara, pinabukasan, nagagalit yung mga empleyado. Bakit si ganyan maluwag, ikaw mahigpit. At nabiblink po yung iba natin kasama sa trabaho. Kaya dapat sinusunod natin yung SOP, dapat hindi tayo lumalabag doon sa rules and regulation. Dahil minsan nabiblink nga yung kapwa natin security. Bakit ikaw mahigpit, siya hindi. Yan po ay danger to life, property at company reputation. Kapag tayo ay nasigitan. Tandaan natin isang mali, maaari pong yan ay mauwi sa theft, sabotage, intrusion, workplace violence. At yan po ay karanasan natin. May mga ganyan report. Minsan, reputational damage sa part ng ating kliyente. Same time, sa pangalan na rin ng ating agency. Kaya hindi tayo dapat na relax, hindi tayo dapat na maging laxity. Dapat kung ano yung tinuro sa atin, SOPs, rules and regulation ng client, yun ang dapat natin ginagawa. Kasi standard, no? O standardization nagtatawag. All guards, all ships, all posts must allow one rule, one SOP. Huwag na tayo magdagagdag. No? Kung ano lang tinuro, yun ang ating ipatupad. Hindi pwedeng iba-iba yung implementation, no? Ng security doon sa kabilang gate, Dapat standard. Hindi pwedeng may guard na special approach, no? Dahil kakilala, matagal na. Hindi pwedeng may guard na pasaway o nagpapalusot. Dapat print tayo sa pagpapatupad ng rules and regulation. Ang tawag dito, Uniform Security Enforcement. Because if the SOP is not uniform, the security is not effective. Hindi po magiging effective ang security kapag ganyan. Kasi may mga guard na nagbebend ng SOP. Nagsasarili. Bakit? Kapit sa pesto. Sumisip-sip. Pakikisama sa mga empleyado. Personal na kakilala, naiiyang magpatupad, hesitant, takot, ayaw mapag-initan o mapapagalitan. Gusto maging feeling mabait, walang disiplina, no? Mahina sa pressure ng employees. Hindi po dapat gano'n. Dapat lagi tayong firm. Pero tandaan natin sa pagpapatupad natin ng house rules and regulation ng mga SOPs, hindi dapat mabait ang guardia. Hindi po dapat na may tamang security, may maling security. Dapat lahat tama. Kasi bago ka naman inassign dyan, dineploy dyan, nag-OJT ka, tinuro lahat. Yung standard operating procedures, yung rules and regulation ng client, kasama na yung sa company, sa agency. Kaya hindi dapat binebend, no? Hindi dapat binabaluktot. Kung ano lang tinuro sa atin, kung ano lang nakasulat, yun lang. Huwag dagdagan, huwag bawasan.
Now, kung ikaw yung guard na stricto sa pagpapatupad ng SOP, ng rules, pag initan ka, huwag kang bumigay. No? Never compromise the SOP dahil pinapressure ka, tinatakot ka. Kasi pag bumigay ka, ikaw ang mag-a-adjust, hindi ang SOP. No? State the policy, professionally, magalang, politely. No? Sabihin natin, Sir Ma'am, pasensya na po, pero ito po ang SOP ng kumpanya. No ID, no entry. Number 1 yan. Alam natin yan. Hindi po tayo pwedeng pumasok, no? Nang wala po tayong identification. Everyone, including employees. Minsan, may nagsasabi na bilang gwardiya, hindi tayo dapat mag-sorry kapag tayo nagpapatupad ng ating in-implement. Eh, kanya-kanyang ano yan, paniniwala yan. Pero, mas maganda na yung ano, papakumbaba ka, hindi naman dahil sa humingi ka ng pasensya, mali ka. Ini-de-escalate mo lang. Yun ang purpose nun. Hindi sa sinusuko mo yung paniniwala mo, o yung prinsipyo mo, o yung SOP, o yung rules and regulation. Nagdi-de-escalate ka lang para maiwasan na. Kasi sometimes kapag ang gwardiya, ganun. Ma'am sir, pasensya na po. Nag-explain kayo, no? Napaliwanag mo. Ayan po kasi ang rules and regulation dito sa company. Pinapapatupag lang po natin. Sometimes kapag ganun ang approach ng guard, karamihan naman mga professional din naman yung mga visitors, mga empleyado. Maintindihan na nila, hindi na sila nakikipagtalo. Ilan lang naman yung nakikipagtalo na empleyado o visitors. No? So hindi ibig sabihin na naghingi ka ng sorry, mali ka. Hindi. Dinidi-escalate mo lang. Ngayon sa iba, kanya-kanyang ano yan paniniwala. Respeto na natin paniniwala nila. So ganun, wag na lang tayo pumatol sa away. Sa magalang, politely. Trabaho lang. Don't take it personally, sabi nga. Kasi pag pinasuli mo, masisira ang loob mo, no? Then report the incident sa officer. Tapos pag na-report mo sa officer mo yan, dapat naka-logbook siyempre. Anong oras, anong petsa nangyari, no? Ano nangyari? No? Sino yung empleyado, pangalan, no? Reason. Bakit mo dinina yung kanyang access? Yung action taken mo. No? Pag na-inform na sa officer mo yan, sa supervisor mo, so the issue is documented, recorded, protection mo yun bilang security. Halimbawa naman, yung guard talaga nag-bend ng SOP, anong dapat gawin? Ito para sa mga supervisor, no? Call the attention ng guard mo, tawag mo. Sa opisina, magpapagalitan sa maraming tao. For counseling, no? Coaching. Paliwanag mo sa kanya, ano yung danger ng ginagawa niyang paglabag, no? O pagbe-bend ng SOP. Wala kaya, require mo siya sa re-orientation sa SOP to remind, no? Ma-review siya. Now, kung hindi alam ang SOP, dapat turuan. Pero imposible kasi bago na ma-deploy yan, tinuruan niya. Baka lang nakakalimot. Ang gamot sa nakakalimot is paalala. Then, magawin ng written explanation bakit nangyari yun, lalo na kung repeatedly, no? Paulit-ulit. No? Para may record. Yan isa part ng officer. Ngayon, kung kailangan na bigyan ng sanction, bigyan. Depende naman yan sa severity ng violation ng guard natin. No? Basta importante, verbal warning, hindi nakinig, written warning. So, dyan na yung sanction, no? So, maybe suspension. Then, the training sa kanyang assignment. No? Huwag tayong magsasawang paalala. No? Yan ang standardization ng program. No? Bilang officer, lagi tayo nagpapaalala. Kasi all guards should be reminded that discipline must be uniform. Continuous yung paalala. Huwag magsasawa. The famous line for guards to remember, to tip ha. Hindi kami nag-implement ng SOP dahil gusto namin. No? Pinatutupad lang namin kung ano yung sinabi sa amin. Sorry, nagmemerenda ako. Ulit yung tip. Hindi po namin ito i-implement yung SOP dahil gusto namin. Ginagawa po namin ito, na-implement yung SOP. Sabagkat, yun po ang rules and regulation ng company. Para po sa kaligtasan ng lahat. No? Of course, ng buhay ng mga tao, empleyado, property, mga area. So, ulit bilang paalala sa ating mga kapatid sa security. Hindi po tayo tagapaghatid ng mga pabor sa sino mga empleyado. Hindi po tayo tagapagbigay ng mga shortcut. Tayo bilang mga security ay tagapagbantay ng SOP, tagapagpatupad ng SOP para po sa safety and security, no? Ng mga buhay, ari-arian, property. Sabi nga, servindum et protegendum. Pasensya na kayo, natin words yan.
Ibig sabihin is to serve and protect. So magandang hapon po sa inyo. Muli, sana po ay may natutunan po tayo sa panibagong docu ni Ed Santos. Magandang hapon po sa ating lahat at mabuhay.